May sumpa raw ang isang isla sa Mindanao. At ang mga nabibiktima walang iba kundi mga turista. Ang nakakahalina kasing ganda ng probinsya. Marami ang nagpapaiwan na mga dating bisita. Ngayon doon na nakatira. Pinoy o foreigner walang pinipili dahil iba ang gayuma ng Siargao Curse. Truth or dare? Mula sa nakakahalina nitong karagatan, mga alon na parang idinuduyan ang sinumang magtampisaw. Katakam-takam ang mga pagkain. Sabayan pa ng mga hindi malilimutan kasiyahan. Aba, ang tanong, nakapag-Siargao na ba ang lahat? Anong sumpa ba itong sinasabing meron dito? Bakit napapaiyak ang mga bumibisita? Simula nang sumikat ang Siargao bilang isang top tourist destination, hindi na magkamayaw ang dagsa ng mga bumibisita dito. Ang safe, cheap at ever-reliable na airline partner ng Rated Corina, aminadong halos laging fully booked ang kanilang mga flight sa isla ng Siargao. Hassle-free daw ang pagpunta sa Dream Island ng lahat dahil may direct flight na sila doon. Sa mahigit 1 oras lang na biyahe sa Cebu Pacific, mararating na ang isla na inyong pinapangarap. Katunayan, noong nakaraang taon lang daw, mahigit 250,000 ang dami ng turistang dumating sa isla. Hindi lang mga mata ng mga first-timer ang mabubusog sa lugar na ito. Tiyak busog din ang tiyan sa kanilang mga ipinagmamalaking pagkain. Ito ang ilan sa dahilan kung bakit binabalik-balikan ng mag-business partner na sina Ivy at Leda ang Siargao. Marso nito lang taon, nagbakasyon sa Siargao sina Ivy at Leda. Ang pinaka-nagustuhan daw nila ang island vibe na ibinibigay sa mga dayo at ang kasimplehan naman ng pamumuhay ng mga Siargao noon. Laid back din kasi yung community, hindi siya crowded, hindi siya yung magulo. Iba yung community dito sa Siargao. Hindi mo kailangang pumorma, hindi mo kailangang magbihis para maging presentable ka sa ibang tao. Kwento ng mag-partner, matagal na nilang binabalak na mag-relax at early retirement sa kani-kanilang mga trabaho at magtayo ng negosyo dito. Hanggang makalipas ang 2 buwan mula nang magbakasyon sila sa Siargao, biglang napagdesisyonan na muling bumalik sa isla, hindi na para mag-me time, kundi para dito na manirahan. Nagbakasyon kami ng March. Maraming friends ang nagulat, parang 2 months lang titira na kayo ng Siargao, parang ganun. Dami. Even my family, her family as well. Medyo nakakapagod din yung laging puyat, no? Health-wise, hindi. So, sabi ko dito, pwede tayo maging healthy kasi less fast food, di ba? Parang puro home-cooked meals dito. May kakaibang saya daw kasi silang nararamdaman nung una pa lang silang bumisita sa isla. Parang tinatawag silang bumalik sa Siargao. Animoy isang mahika na nanghahalina. Huwag iwan ang isla ng Siargao. Ito ang tinatawag na Siargao Curse ng mga taga roon. Bilang pagsisimula ng bagong yugto ng buhay ni Leda at Ivy sa isla, nagtayo sila ng restaurant na nag-aalok ng modern Filipino cuisine. Ito ang Yugto. Ang menu, pan-seared pork chop, ube cheese palitaw, at ang kanilang bestseller, ang crispy palabok. Nagbakasyon lang kami for 5 days and then after 2 months, we're back here na we're renovating this place na. We started Yugto kasi we're looking at a new Yugto of our lives. So parang bagong chapter. Ang sabi kasi nila kapag once you went here, parang babalik at babalik ka. Or ayaw mo nang umalis. Or ayaw mo nang umalis. Parang ganun siya. Ganun ang nangyari sa kanya na na-curse na siya ng Siargao. Pero
Pag-amin ng dalawa, sugal ang kanilang pinasok. Alam nilang malaki rin ang nawala sa kanila sa desisyon nilang maglagi na sa isla. Nung una, sabi ko nga kay Sir, nung una, first week, second week ko dito, parang gusto ko lang umalis. Sabi niya, too early to give up. So, ngayon naman, parang I'm starting to, love the island. Isa pa sa tinamaan ng tinatawag na Siargao curse maliban kay Ivy ay itong si Brianna o mas kilala dito sa isla bilang si Island Barbie. Kasi naman, sa ganda ng lugar na ito, sino ba naman ang kapag nagtagal ka dito mapapaisip na dito na manirahan ng permanente? Hindi po siya turista sa Siargao. Dahil sa maniwala kayo o hindi, dito na siya sa isla nakatira. Siya si Brianna o mas kilala bilang si Island Barbie na taga-Amerika. Ano na ba kayo? Kung pagkain ang bumihag sa puso ni na Ivy at Leda, surfing naman sa Siargao ang pinakabenta kay Island Barbie. At dito sa pamosong Cloud9, madalas tumambay si Island Barbie. 10 ng mga turistang gustong maka-experience kung paanong mag-surfing. Ipinanganak at lumaki sa estado ng Michigan, si Brianna. Nagtrabaho siya bilang fitness instructor. Good morning, guys. It's currently 4:48. 2022 nang makita niyang isang post sa social media tungkol sa Siargao. Walang kaabog-abog, lumipad mula Amerika papuntang Pilipinas si Brianna. Simula daw noon, hindi na siya muling umalis pa ng Siargao. Kaya ang kanyang pamilya na naiwan sa Amerika nabigla sa kanyang naging desisyon na doon na tumira. I'm not gonna lie, I'm not a big fan of the way of life in America. So my initial plan was I was just gonna go with the flow. But even to my family, that was crazy. They were concerned about safety. But most people who thought it was just a vacation were supportive. But after a couple weeks and months, they're like, "When are you coming back? Like, what's happening?" And I'm like, I'm extending. I don't know. Kahit pa siya'y foreigner, madaling nakapag-adjust si Brianna sa buhay sa probinsya. Hindi naging mahirap sa kanya na magkaroon ng mga kaibigang lokal na nagbansag sa kanya ng palayaw na Island Barbie. Some of my closest friends till this day who are all locals here, and I just felt like I connected with them and I was able to see their way of life. This is life. Like, this is the quality of life. We're so happy with so little. May 2 taon nang naninirahan sa Siargao ang Amerikanang si Brianna. Pagtitinda ng ice cream ang kanyang pinagkakakitaan. Bukod sa kanyang pwesto sa General Luna, dito sa sikat na Katangnan Bridge, matatagpuan si Island Barbie na itinuturing na ngayong local celebrity ng probinsya. Handa na ba kayo kay Island Barbie? So, wow! I wonder what she's preparing for me. Do you usually serve yourself? Yeah, of course. Really? I mean, sometimes I'm not always here, like in the store, because this store is actually new. I started at the bridge, just selling. So, but I'm the only one who will ever sell at the bridge. Really? Yeah. You know,